Magandang araw po sa ating lahat. For this video, I'll be presenting to you a web application that you can use or utilize when you're holding an election. So, this web application is a simple electronic voting system and the name of the system is iVote. Generic po itong system na to, pwede pong gamitin kahit iba't ibang opisina po yan. Pero may espesyal na pinaglaanan po itong iVote, which is the cooperative. So kasi sa mga kooperatiba usually nag-handle sila or nag-hold sila ng election, and pwedeng gamitin niyo itong web application na to if ever man na magkakaroon kayo ng election and gusto nyo pong isagawa yung election ng online. So through online. So gagamit lang kayo ng web application. Ngayon, dito po sa screen ko po, meron dalawang application. So, dito sa left side, dito ko isasagawa or ipe-present yung admin side. Kasi dalawang klase ng user po sa iVote. Isang admin, isang member. So, yung admin, sila po yung magko-conduct ng election at yung member, sila po yung boboto. So, kailangan magkahiwalay yung magkahiwalay yung features nila. So, kung ano yung nakikita ng admin, hindi po yung nakikita ng member. So, kung ano rin yung nakikita ng member, hindi rin po yung nakikita ng admin. Mas magiging malinaw ito kung i-demonstrate ko na po ito. So, let's demonstrate. Let's say, for example, I will log in as an admin po muna rito sa left side. No? So, entering the password. Okay. So, si admin, after successful login, makikita niya tong elections page kung saan makakapag-create siya ng election. No? Kasi syempre, pag nag-create ka ng election, merong pipiliin yung mga members kung anong election yung pagbobotohan nila. So, ano pa nakikita ng admin? So, clicking this upper right, no? Meron siya makikita elections, vote. Ito yung elections, ito yung default page, yung vote. No? So, pwede rin naman kasing bumoto si admin. Hindi naman porket admin siya, hindi na siya pwedeng bumoto. So, result, kung saan yung resulta, magdi-display dyan. Yung audit logs, no? May kita niya yung kung ano yung mga activities na nangyayari sa system. And of course, kung ano yung pangalan niya. So, yung pangalan dito, ano lang po ito. Lahat ng mga pangalan na gagamitin po natin dito ay randomly generated lang, no? So wala kung may sumakto man sa pangalan po ay hindi po namin intention gamitin yung pangalan ninyo. Okay, then log out. Ang pinaka masaya sa lahat. So balik tayo sa elections. Gawa na tayo ng election, no? So when we click this create election button, magkakaroon po ng create election model box kung saan makakapag-declare tayo kung anong pangalan ng election name. So let's say for example, election 2026, halimbawa association. Yan. So yan yung pangalan ng election nyo. Date start at date end. So importante to, date start, date end, kasi hindi po makakaboto ang mga tao kung hindi swak sa date start at sa date end. So ngayon, para makita natin, makaboto tayo, isasakto natin ngayon yung date start. So today, lagay natin. So April 12, 2026, 12:14, 15. Mamaya, yung date end natin medyo ilagpas natin ng konti mamaya kasi abutan tayo ng expiration po kasi yan yung date end. So pag na-expire yun na yung election, di na makakaboto yung mga members. So halimbawa, bukas na natin yan, April 13. The status, meron tayong new ongoing done. So new muna tayo. Yung ongoing na yan, kailangan pag ongoing, kailangan po meron na tayong mga balotang na generate. So mamaya i-demonstrate ko po ito. Then click create. So please confirm election 2026 association. Yan, yung mga details lang. Please confirm the details before proceeding. So okay naman po, lahat naman correct. Then let's say proceed. Okay, so ayan na po, meron na pong notification dito. Election 2026 association, kung ano yung pangalan, has been successfully created. And here, ito po. Napunta na po sa table natin yung ginawa natin election. So, date start, date time, end. Tapos may actions. So, merong 4 na action po rito.
At magkakasunod po yan dapat nating titingnan. So, yung unang-unang button, yung edit, simple edit lang. Halimbawa, nagkamali lang kayo sa spelling or nagkamali lang kayo sa date start, date end. So, ito po yung gagamitin natin din. So, for example, adjust natin yung date end. Gawin pala natin, hanggang April 14 pala yan. So, April 14, then edit. Papa-confirm lang. Okay, so na-edit naman yung date, time, end. Okay, so yun lang po yung edit record. Yung pangalawa po, create positions. So dito na po, sa ginawa nating election, ano-ano ba yung mga position na kailangan nating i-fill up? Or yung pagbobotohan. So ito lang po yun, create positions. So sa create positions model box, meron ditong add as many positions as needed, winners slash or term are required. Okay. Makikita nyo may table tayo, may position name, number of winners, pati yung term. So, yung position name, halimbawa lang, board. Yan, board. Board. Tapos, ang kailangan yung manalo sa, kailangan yung kunin na board ay mga dalawa. Then, yung number of years nila, yung termino nila, depende na yan. So, kung 2 years, ilagay mo 2. Pero for example, 1 year lang muna. Okay. Ngayon, let's say for example, tatlong position. So may board, may audit, pati may credit. Okay? So halimbawa, gusto niyo na mag-add uli ng pwede kasi sabay-sabay bago natin i-create. Itong i-click natin yung create. So add row lang tayo. Isunod natin yung audit. So halimbawa sa audit, kailangan natin dalawang winner, tapos yung term isang taon. Tapos add row, yung isa naman credit. So kailangan lang din natin ng dalawa. So, 1 year. Then, if okay na po itong lahat ng position name, then click create. So, ko-confirm lang natin kung tama. Board, dalawang winner kailangan, 1 year lang yung term. Audit, dalawang winners ang kailangan, 1 year lang term. Sa credit, dalawang winner at isang term lang, 1 year. Proceed. Okay. So, nakapag-create na po tayo. So, pagka-click natin yung view positions, ayan na po. Ngayon, pag may nakalimutan na naman kayo, pwede naman kayo mag-add row ulit. So, pwede nyong balikan yan. As long as the status is new. Kasi pag nag-ongoing na yan, bawal na pong mag-edit-edit dyan. So, ngayon, nakagawa na tayo ng tatlong positions. Siyempre, may mga nominees na. So, pag gagamitin nyo itong iVote, kailangan alam nyo na kung sino yung mga nominated sa bawat position. So, dito lang po yung sa pangatlong button, no? Ito, Manage Nominees. Okay. Sa Manage Nominees, nalista yung tatlong position na kinrate natin. Yung board, yung audit, pati credit. Okay, sa board, so halimbawa, meron tayo 5 nominado sa board. Itong drop-down box na to, connected na dapat to sa database ng inyong mga members or database ng mga employees kung saan man gagamitin itong application. For this one, for demo purposes, nag-random generate lang po ako ng mga pangalan. So, let's say for example, si Howard Liam Joel nominado. So, pinili ko sa draft, tas add nominee. Okay, so nalista na siya si Howard. Next, halimbawa, si Bell Tristan Cole, nominado rin pagiging board. Ayan. So, magpipili-pili lang ako dito. Mga 5 lang. Halimbawa, 5 yung nominated. Napili ko rin si Howard, nagkamali. So, pagka in-add nominee ko yan, hindi po pwede kasi dito na siya. So, error trapping na po yun ng system. Si Long, Sean Tyler, click add nominee. At ano ba ito? Si Caleb Ryan Cruz. Yan. So, meron ng 5, no? So, 5 na yung nominated sa board. Sa audit, halimbawa, 2 winner, pero 3 lang yung nominated. Halimbawa, si Agustin, si Aquino, at saka si Bailey. Halimbawa yan. So, 2 kukunin sa kanila. Tapos, pero 3 na yung nominated. So, 2 yung mananalo sa kanila. Sa credit, 2 rin yung mananalo. Pero halimbawa, ang nominado, pwede rin kung na-nominate ka sa board o sa audit, pwede ka maulit sa ibang position. Halimbawa, sa credit, na-nominate pa rin si Howard. O hindi, halimbawa, si Cruz na lang. Si Cruz. So, pwede pa rin siya. Pwede pa rin siya ma-nominate dyan. So, Cruz. Na-nominate pa rin siya sa credit.
Halimbawa, si Kelly. Pwedeng maulit yung nominee, pero sa ibang position siya. Pero pag sa the same position, di siya pwedeng maulit. Kasi nga naman, kalokohan yun, di ba? Halimbawa, 5 yung nominado sa credit. Okay. Okay. So, okay na to, no? So, ngayon, kung okay na sa inyo yung mga nominated, automatically, pag nag-add nominee kayo, automatically save naman yan. So, pwede nyo i-close yan. Tapos pagka renew uli, manage nominees, ayan lang po uli yan. So, makikita nyo lang yung mga nominado. Ngayon, pag okay na kayo rito, na manage nyo yung nominees, pupunta na kayo sa pinaka last step, o yung last button, which generate ballots. Ang ginagawa ng generate ballots, lahat ng members, no, bibigyan niya ng unique ballot yan. Lahat ng registered members dito sa iVote or dito sa election system, bibigyan niya ng unique ballot at nakalista na doon yung positions pati yung mga nominadong tao. So, pag kinlik ko po yan, sabi niya rito, generate ballots for all members. So, yung election, ang pangalan ng election ay Election 2026 Association. So, this will lock the election, no more edits, et set status to ongoing. So, ito yung na po yung sinasabi ko, no? Kapag nag-generate na kayo ng ballot, automatically, yung election na dineclare nyo rito, hindi na siya magiging new status. Magiging ongoing status na siya. At kapag ongoing status na po, pwede na pong bumoto yung mga member. I-cancel ko muna, no? Pag kinancel ko po yan, at mag-login po, dito na po tayo sa right side. Subukan natin mag-login ng isang member. Say, for example, ito yung username niya. Kasi new dito sa left side, new pa yung status, no, ng election. So, hindi pa siya ongoing. Pero try lang natin i-login. Okay. Ngayon, sa screen ni member, itong nag-login na member, si Pascual Irene Sky. So, sabi rito sa kanya, no active election pa. Kasi nga, ito, hindi pa nga ongoing tong si admin. So, mamaya, i-refresh natin tong side na to. Kung naging ongoing status na tong election, balikan natin yung generate ballots. So, generate ballots for all members. So, pag pin-proceed natin yan, okay. Ballots generated successfully for 58 members. So, election is now ongoing. So, yung status niya naging ongoing na. Okay, pag naging ongoing status, as what I have mentioned earlier, no, hindi ka na pwedeng mag-edit, hindi ka na pwedeng magdagdag ng position, hindi mo na rin pwedeng palitan yung nominees. Okay? So, ito na lang yung gumaganang button dyan, which is the View Ballots Generated. Ayan. Pansinin natin dito sa right side, si Irene Sky Pascual yung nag-login. So, andito yung generated ballots. Pag hinanap natin yung name niya, Pascual, halimbawa, si Pascual, hanapin natin. Ay, nasa na yun? Nalagpasan na ba natin? RPP. Ito. So, ang generated ballot niya is 2026-041200039. Okay, so ito yung unique ID ng ballot niya. Okay, mamaya babalikan natin to. So, dito sa right side, try nating i-refresh. Ayun na. Bigla nagkaroon na ng election. Yung pangalan ng election, 2026 Association, yung ballot number niya is, ito na. So, tama naman, 0039. So, ang status niya, not yet submitted. So, nakalagay rito, ends 2026-0414 ng 1214. Ngayon, kung gusto nang bumoto ni Pascual, so, click lang yung vote now. So, ito na. Ito na po yung official ballot niya. No, nasa screen niya. Election 2026 Association. So, official ballot, iVote, election voting system. So, makikita niyo yung ballot number niya. Active until hanggang April 14 lang, no? Ng 12:14 PM. So, ang voter, Pascual Irene Sky. So, boboto na siya rito. So, sa board, makikita niya, max 2 winners lang. So, hindi siya pwedeng pumili ng tatlo. Okay? So, ano na. Pero pwede siya mag-undervote. So, pwedeng pili lang niya si Bell. Halimbawa, yan. Pwede yan. Pero, for demo purposes, piliin natin dalawa. Halimbawa, si Howard, pati si Lapid, ang binoto niya. Sa audit, max winners 2. So, hindi naman niya pwedeng piliin lahat.
So halimbawa, pinili lang niya si Aquino pati si Bailey, hindi niya binoto si Agustin. So hindi na niya pwede i-click yan kasi nga max winners nga niya ay 2. Sa credit, max winners ay 2 pa rin. So pinili niya Aquino pati si Kelly. Ayan. So hindi na siya pwedeng ano niya, pero pwedeng mag-undervote. So try natin yung undervote dito. Si Kelly lang ang binoto niya. Then kapag okay na siya diyan, pwede niya mag-submit vote. Meron naman laging confirmation lagi. Confirm your vote. Sa board ang binoto niya. Ito, si Howard, pati si Lapid. Sa audit, si Aquino, pati si Bailey. At sa credit, isa lang. Si Kelly, Uriel, James. So, kapag okay na siya sa confirm your vote, click na lang niya yung proceed. Ayan na. So, pag nasubmit na yung vote, hindi na po siya hindi na niya ma-edit yun. So, ang magagawa na lang niya, meron siyang receipt, iVote receipt. So, pwede niya i-print. So, ayun nga, kung i-hold yung election nyo, so kailangan mayroong designated printer kung saan mapiprint nila yung resibo nila. Okay? Ano lang, kasi, for example, nag-expire na yung election, hindi na nila mabuboto, hindi na nila ma-review kahit yung resibo nila. Lalo na pag conclude na election. I-demo ko naman po. So, ayan, pag kinlik nila yung print, ayan naman, magpiprint naman yan, whatever printer na yung nakaka-install dyan sa computer nila. Or pwede naman nilang picturean, pwede nilang screenshot. So yan, parang patunay lang na yan yung binoto nila. So ngayon dito sa admin side, makikita natin kapag kinlik natin yung view ballots generated, si Pascual, ayan, makikita natin may check, no? May check na si Pascual. Ibig sabihin, sa admin side, makikita nilang nakaboto na si Pascual. So, yan lang naman yung confirmation. Nakaboto na siya. So, hindi na siya pwedeng mag-flying voters, no? Kasi, kahit pumunta sa home si Pascual, to member na to, kinlik niya yung home, yung election 2026 association, ang magagawa na lang dyan yan, view receipt na lang po. Yan. So, view receipt. Okay? So, balik tayo sa mamaya, mag-iiba yung view ng member kapag ang status ng election sa admin, itong ongoing, gagawin na natin concluded. So, mag-iiba yung view niya rito. Mamaya, i-demo natin. But for the meantime, let's view the result. So, malapit na tayo sa last part ng Siyempre, halimbawa, kapag nakapag-boto na lahat ng members, halimbawa lang naman, so, si admin, makikita niya yung result. Okay. Pag pumunta siya ng result, ito yung results view, pipili lang niya kung ano yung kasi pwedeng maglista dyan, maraming election, di ba? Di ba? Marami na silang nagawang election. Ayan, magkakaroon na sila ng historical data, but for the meantime, isa pa lang election ang gagawa natin. Election 2026 Association, so meron siyang tally board at table view. Ito na yung conclude, no? Kapag kinlik niya yung conclude na yan, matatapos na yung election. But let's view the tally board. Itong tally board, kung mapapansin nyo, mga stick pa yung no? Kapag marami yan, puro stick yan. Parang nga nagtatali nga lang sa isang malaking whiteboard. So, ito yung voter turnout. Submitted, 1 out of 58. 1.72% pa lang ang voter turnout. Okay. So, dito, mayroon siyang boto si Howard Liam, no? Kapag hinover mo ito, makikita mo kung ano yung ballot ID na bumoto kay Howard Liam. At kung gusto mo ma-verify ng admin, pwede niya i-click yan. Lalabas naman doon. So, ito, 2020-0412039, binoto nga niya si Howard, pati si Lapid. So, si Lapid, meron siya dyan. So, sa audit, si Aquino, pati si Bailey, kung gusto mong ma-verify na si Bailey talaga ang binoto niyan, ayan, may check siya dyan. At si credit, ayan, isa lang yung binoto niya, no? Kelly. Ayan, si Kelly lang binoto nung member. So, pag dumami yan, wag kayong magalala, accurate naman yan. Pagka back tayo, no? Sa table view, dito mo na makikita talaga kung sino yung nanalo. Kasi kung sino yung highlighted, yun yung panalo. No? Pwera pa lang dito sa credit kasi, nagkaroon ng undervote dito. So, hindi na na-highlight, no? Pero kung magkakaroon ng magkakaroon ng ibang kasi 0-0 pa yung sumunod kay Kelly kaya hindi pa alam ni system sino bang panalo dyan kasi dalawa yung niya kailangan matapos yung election, no?
But anyways, meron naman ranking. Ayun yung rank. So, sa board, rank, nominee, votes. So, yung dalawang na-highlight, yun yung parang panalo na dyan. Kasi, in order naman yung ranking yan. So, yun lang yung nagagawa ng tally board. Ngayon, pag kinconclude na po natin yan, ibig sabihin natapos na yung election. So, conclude. Yes, proceed. Okay. So, done na po yung status niyan. Ma-view na lang tally board at table view. At pag dito sa members page, ni-refresh po niya yan. So, wala nang active election. Kasi nga concluded na manually, yung admin, pwede niya in-conclude kahit hindi pa expired yung election. At the same time, pwede rin niya hayaan ma-expire yung election, mag-automatically magko-conclude na po yung election. So, yun. Yung ginawa ko po kanina, minanual ko na. No, pinwersa ko na. So, pumunta ako ng elections. Ayan. So, pinwersa ko na siyang i-done yung status. So, kapag done yung status ng election, wala na. Hindi na ma-review ng member. So, for ano na lang din yun. Kasi, pwede naman mag-print yung member, di ba? Pwede naman nila print yung receipt nila. So, kapag di nila ginawa yun, di nila pinicturean, di nila in-screenshot, mawawala. Yun lang naman yung kailangan inform sa ating mga members or kung sino man yung mga voters na gagamit ng system na ito. So, ayun po. Yun lang. Ganun lang kasimple yung electronic voting system, which is the iVote. At kung gusto nyong makagamit ng libre nitong system na to, ibibigay ko po yung link sa description. Tapos, i-message nyo po ako for the admin account and for the member or voter account. So, dalawang account yung pwede kong ipahiram sa inyo. Isang admin at isang yung boboto. No? Kasi, kung gusto nyo i-testing muna yung system, yung web application, no? Kailangan nyo ng dalawang account na yun. So, libre naman po yung pagte-testing po rito. Pero, tig isang account lang naman po yung may bibigay ko. Ngayon, kung gusto nyo gamitin fully o i-utilize lahat ng features ng system, ipo-provide ko naman po kung saan nyo po ako i-message sa Facebook. Ipo-provide ko na lang din po yung link sa description. And kung meron pa kayong ibang questions, katanungan about sa system, doon na lang din po tayo mag-usap sa ibibigay kong messenger link. So, I hope nagustuhan nyo po yung web application na ginawa po natin. Napakasimple po ito and napaka-generic. And alam ko naman pong mayroon pang upgrade yan. Pwede pang i-update, pwede pang lagyan ng mga iba't ibang features. But for the scaffold, for the minimum requirements sa isang voting system, I think na nakuha na ng iVote yung requirement ng isang simpleng user or simpleng agency na gagamit ng polling system or electronic voting system. So, I think that's it. I'll see you sa next video na lang natin. So, ciao!